Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 15 verses 4 and 5. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. The true meaning of the word remain. Bakit yan ang ginamit ng Panginoong Jesus na salita? Manatili. Ano po? Ang kahulugan po niyan ay staying, abiding, continuing. A sense of permanence. So, ganun po kalalim yung kahulugan po ng salitang remain. Ano po? At sa ibang translation naman po, ang ginamit na salita dyan ay abide. Ano po? And makikita niyo po siya 3 beses sa John chapter 15. Ano po? Unang-una sa verse 4, sabi ng Panginoon, remain in me. Dapat manatili tayo sa Kanya. Sa verse 7, remain in my words. At sa verse 9, remain in my love. Manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon. So, makikita po ninyo na ito yung ginamit na salita ng Panginoon para maunawaan natin ang malalim na dapat po ang ugnayan natin sa Lord ay parang isang consistent na pananampalataya, pag-ibig at pagsunod. So, sabihin ng iba, mahirap yan, pastor, wala namang consistent eh. Sa totoo lang, lahat naman tayo nagfe-fail. Totoo po yan. Pero kung gusto nyong makaranas ng fruitfulness sa inyong buhay, dapat po maging consistent po yung ating pananampalataya, pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Alam nyo, even in the Old Testament, nire-require ng Lord yung pagiging consistent ng mga mananampalataya. Sabi sa Proverbs chapter 3, verses 3 and 4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. So para ma-experience mo yung favor ng Diyos sa iyong buhay at yung favor ng tao, kailangan po taglayin mo yung love and faithfulness. Ano po? At sa huling araw, mapapansin nyo, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, may mga tao pong magiging powerless or unfruitful. Sabi rito, sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanyang buhay. So, dadami po yung mga ganyang klaseng believers, ano po, powerless, unfruitful. Kaya ito pong sinasabi ng Panginoong Hesus dito mga katotohanan, napakahalaga ano po. Kasi dapat po makita natin na dapat po relationship-driven tayo. Hindi po yung pupunta lang tayo sa church pag linggo, gaganap ng gawain, magmi-minister, ano po yung iba, mas after sa activity. Ang totoong paglilingkod sa Diyos, dapat po nagmumula sa relationship. Ano po? At hindi mo madadaya yan. Kung mahal mo ang Panginoon, talagang magmamanifest yan sa iyong buhay. Pangalawa, dapat po ay meron kang revelation from the Word of God. Maraming mga Christians, hindi sila after sa Word. Ano po? Kaya hindi nila nararanasan yung answered prayers. Ano po? Kasi walang revelation sa kanilang buhay. Kadalasan po, pray lang sila ng pray, hindi nila naintindihan kung ano yung mga pangako ng Diyos at yung mga nais ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, ito pa, no, kadalasan po, kaya maraming Christians ang fruitless, kulang sa prayer. No? Hindi po talaga nagpe-pray. Ano po? Mas gusto nilang maging busy sa maraming bagay kaysa manalangin. Pangapat po, ito po yung nangyayari kadalasan. Ano po? Lack of obedience. Pwede kasing laman ka ng church Sunday after Sunday, pero hindi ka sumusunod sa Lord. So, walang pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Kung mapapansin nyo po, yesterday pinag-aralan natin yung pruning. Ano po? Yung pruning na yan, masakit. Kasi tayo dadaan sa prosesong yan eh. Pero kung madi-develop sa atin, ito pong salitang remaining or abiding, ano po, mas madali po ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang mga totoong Kristiyano, ano po, makikita po ninyo, mahal nila si Jesus. Ano po, they spend time with Jesus and His Word. At makikita ninyo, consistent yung kanilang prayer life at lumalakad sila ng may obedience. So marami sa atin hindi pa nadidevelop doon sa area na yon. Kaya hindi natin na-experience yung fruitfulness. So many years ago,
kasama ako sa isang revival of mission ministry na nakita ko po ang daming mga Christians na very active sa church, active sa pagganap sa gawain ng Panginoon. Iba nagsiserve na talaga, nangangaral na. Pero alam niyo po, nung lumipas ang panahon, marami sa kanila ang hindi ko nakasama ngayon. So nagtatanong po ako, bakit nangyari yon? Kung tutusin, nakita ko sa kanila, on fire sila sa paglilingkod sa Panginoon, pero bakit ngayon nawala sila? Ang keyword po ay consistency. Kailangan po consistent tayo sa paglakad at pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lamang yung pagka maraming masasayang activity, hindi lamang pagka may mga revival meetings, hindi lamang pagka yung church ay maraming ginagawa. Ang sikreto po ay consistent faith and obedience. At makikita po ninyo, kung matututunan natin itong salitang remaining sa ating buhay, tayo po ay makaka-experience ng fruitfulness. Tuloy po natin yung pag-aaral bukas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at naniniwala ako sa katotohanan na kung kami mananatili sa iyo, ang bunga at resulta po ay fruitfulness sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na manatili sa iyo at maintindihan namin yung kahalagahan ng pagiging consistent sa aming paglakad, sa aming pananampalataya. Turuan mo kami, Panginoon, at gabayan mo kami itong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.